Bakit nga ba mahirap kontrolin ang ating sariling damdamin? Bakit ba kahit alam naman nating mali ang isang bagay, ay pilit pa rin natin itong pinapasok para lang sa panandaliang ligaya? Bakit ba binibigyan pa tayo ng choice kung ang ending hindi naman tayo magiging masaya kung pipiliin natin ang tama? Dear Mama Mia, I really hate this part, love. Mga katagang ibinulong niya sa akin habang sinasabi namin ang aming pamamaalam sa isa't isa sa loob ng isang kwarto. Mahigpit na mahigpit ang pagkakayakap niya sa akin. Pilit niya akong pinapatahan dahil hindi ko na makontrol ang sarili kong emosyon. Hindi ko na kinaya pa ang sobrang bigat na aking nararamdaman, Mama Mia. Napakabigat sa puso na pagkatapos ng 2 araw ay heto na naman kaming dalawa. Mamamaalam na naman pansamantala. It was 2 days ago. Excited na excited ako dahil may usapan na naman kaming dalawa na magkikita sa paborito naming hotel. 2 hours before sa oras ng aming pagtatagpo, ay tinawagan ko siya, Mama Mia, para kumpirmahin kung papunta na ba siya. Nung masigurado kong papunta na siya ay naglambing ako sa kanya ng kape sa Starbucks. Sinadya ko yun, Mama Mia, dahil may plano ako. Gusto kong mauna ako pagdating sa hotel dahil may inihahanda akong sorpresa sa kanya. 2 p.m. pa ang check-in time sa hotel at 4 p.m. naman ang usapan naming dalawa. Pero 1:00 pa lang ay nasa lobby na ako ng hotel at nakikipag-usap sa front desk na kung pwede ay mag-early check-in ako. Bit-bit ko ang mga bulaklak at ang mga regalo ko para sa kanya. Today is our 5th anniversary. Buti na lang at after 10 minutes na pakikiusap sa front desk ay pumayag na rin silang mag-early check-in. Total ay ready na naman daw ang room namin. Pagkapasok ko roon ay naligo muna ako para mag-freshen up. Nagpabango ako ng todo. Gamit ko ang paborito niyang amoy. Pagkatapos kong maligo ay inayos ko na ang mga sorpresa ko para sa kanya. Mga petals na bulaklak na ikinalat ko sa kama, ang paborito niyang ube cake at red wine. Pati na rin ang regalo ko sa kanyang polo shirt at sapatos mula sa mga paborito niyang brands. 30 minutes bago mag 4:00 ay dumating na siya, Mama Mia. Pagkapasok niya sa loob ng hotel room ay ibinaba niya kaagad ang paper bag na may lamang Starbucks coffee. Niyakap niya ako at hinalikan sa labi ng madiin. Halik na may pananabik. Halik na punong-puno ng pagmamahal. Grabe, Mama Mia. Ang pogi-pogi niya sa bago niyang gupit. Pagkatapos ng mahaba naming halikan ay inaya ko na siyang kumain ng paborito niyang ube cake, Mama Mia. Habang kumakain kaming dalawa ay nakakandong ako sa kanya na siya ay nakaupo naman sa isang silya. Sinusubuan ko siya ng cake at ang mga kamay niya ay nakapulupot sa aking bewang. Nung may lumampas na cake sa labi niya ay kinuha ko yun gamit ang aking hintuturo at sinubo ko sa kanya. Dahil sa ginawa kong yun ay pareho kaming nag-init. Binuhat niya ako mula sa upuan hanggang sa kama. Doon, Mama Mia, ay ibinuhos namin ang aming labis na pagmamahal at pananabik sa isa't isa. Maririing halik, maaalab na haplos. Nag-isa ang aming mga katawan sa ritmo ng isang tugtog na tanging mga puso lamang namin ang nakakarinig. Pagkatapos ng mahabang pagniniig ay nakatulog siya sa tabi ko.
Napakagwapo niya, Mama Mia. Para siyang isang batang natutulog na mahimbing, walang kaproble-problema at inosente ang kanyang mukha. Habang pinagmamasdan ko siya na natutulog sa aking tabi, ay hindi ko maiwasang humiling na sana ay panghabang buhay na lang ang ganitong tanawin para sa akin. Para alam ko na hindi lang panandalian ang lahat sa aming dalawa. Sana ang lahat ay pang forever na. Mama Mia, nakalimutan ko palang magpakilala sa inyo. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Maurice at ang lalaking katabi ko ay itago na lang natin sa pangalang Ronald. Ang lalaking pinakamamahal ko, Mama Mia. Habang pinagmamasdan ko si Ronald, ay dinalaw na rin ako ng antok. Kaya niyakap ko siya at sumabay na rin ako sa kanyang pagtulog. Mag-aalas 7 na ng gabi nung magising kaming dalawa. Pareho kaming gutom pagkagising, kaya umorder kami ng room service sa restaurant ng hotel. Habang kumakain kami ay ganun pa rin. Magkadikit ang katawan sa isa't isa. Nagsusubuan, naghahawakan at naghahalikan. Para kaming mga bagong kasal sa aming inaasta, Mama Mia. Sabay naming ine-enjoy ang mga sandaling yon na para bang wala ng bukas. Pagkatapos naming kumain ay sabay rin kaming dalawang naligo. Nagsasabunan at ninanamnam ulit ang sarap ng aming pag-iisa. Mama Mia, nakailang beses naming ginawa yon at nang mapagod ay nakahiga lang kaming dalawa sa kama habang nangangarap na sana ay hindi na matapos pa ang aming pagsasama. Nanood rin kami ng movie, natulog, kumain at nagsiping. Yun lang ang paulit-ulit naming ginagawa sa loob ng 2 araw sa aming hotel. At ngayon nga ay matatapos na ang lahat. Mag-aalas 2 na kaya kailangan na naming mag-check out dalawa. Kaya heto kaming dalawa, Mama Mia. Nakahiga sa kama, magkayakap sa isa't isa at umiiyak ako sa sobrang lungkot at sakit habang siya naman ay paulit-ulit na binabanggit ang mga salitang I love you and I will miss you. Bakit nga ba namin mamimiss ang isa't isa? Kasi babalik na siya, Mama Mia. Aalis na siya at pupunta na sa kanyang pamilya. Oo, Mama Mia. Ang lalaking nakaniig ko ng 2 araw ay may pamilya na. Ako ang isang babaeng nakilala niya nung mga panahon na hindi dapat kami magkakilalang dalawa. Mama Mia, ako rin yung nandyan sa mga panahon na wala ang kanyang asawa. Kaya naman hindi na namin napigilan ang mahulog ang aming damdamin sa isa't isa. Paano nga ba nag-umpisa ang aming kwento? Year 2015, May 3, araw ng kanyang kasal. Imbitado ako sa kasal na yon dahil imbitado rin ang mga magulang ko. I was 19 years old noon, Mama Mia. Habang ikinakasal sila ng pinsan ko, ay wala naman akong naramdamang kakaiba. Dahil unang pagkakataon yon na nakita ko siya at unang pagkakataon rin yon, Mama Mia, na nakilala ko ang mapapangasawa niya. Sa totoo lang, Mama Mia, ay bored na bored ako nung mga oras na yon at ka-chat ko lang ang boyfriend ko. Nung matapos na ang celebration ng kasal, akala ko ay isasama na ako ng mama at papa ko pauwi sa hotel nila, pero ang sabi nila ay humiling raw ang mga pinsan ko na wag muna daw akong pauwiin dahil may after party pa. Oo, Mama Mia. Gaya ng binanggit ko kanina, asawa ni Ronald ang pinsan ko.
Pero unang pagkakataon yon na magkakilala kaming dalawa. Sa Cebu kasi ako ipinanganak at lumaki at ang pinsan ko naman ay dito na sa Maynila. Wala akong nagawa dahil pinilit ako ng mga magulang ko na makisama muna sa aking mga pinsan. Ang totoo, Mama Mia, ay mahiyain talaga akong babae. Hindi ako basta-bastang sumasama kung kani-kanino, lalo na kung hindi ko pa masyadong kilala. Pero dahil nga sa pakiusap ng mga magulang ko na kilalanin ko ang mga pinsan ko, ay pumayag na rin akong magstay doon. It was a good party, Mama Mia. Lasing ang halos lahat, pati ang bride ay sobrang lasing. Tumayo ako para sana mag-CR, pero nabuwal ako dahil lasing na rin ako, Mama Mia, at naramdaman kong nanghihina na ang tuhod ko. Ngunit bago pa ako bumagsak sa sahig ay may mga kamay na sumalo sa akin. Si Ronald, ang groom. Mapungay na ang kaniyang mga mata, tandang lasing na rin siya katulad ko. Sa hindi ko malaman at hindi ko rin maalalang dahilan, Mama Mia, ay bigla na lang akong hinalikan ni Ronald. Halik na ewan ko ba kung bakit nilabanan ko. Lumaban ako ng halikan sa kanya. Hindi ko alam kung may nakakita ba sa amin na naghahalikan o sadyang tulog na talaga ang lahat ng aming mga kasama. Pero matagal ang naging halikan naming dalawa at nung bigla kong maalala na hindi pala siya ang boyfriend ko at asawa pala siya ng aking pinsan, ay bigla ko siyang itinulak at umalis na ako sa lugar na yon. Kahit lasing na lasing ako ay bumaba ako ng hotel at nagpatawag ng taxi sa guard. Para makaalis na ako doon, Mama Mia. Pumunta na ako sa hotel na pinag-check-inan ng aking mga magulang. Gulong-gulo ang isip ko nung panahon na yon. Hindi naman ako pakawalang babae. Oo, at may boyfriend ako. Tanging sa kanya lang ako nagpapahalik at wala nang iba pa. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko noon at sinasabing dala lang yon ang espiritu ng alak na pareho naming nainom. Pero hindi ko naman maipagkakaila na nagustuhan ko ang paghalik niya sa akin. Ewan, Mama Mia, pero parang mas may connection pa ang halikan naming dalawa kaysa sa halikan namin ng boyfriend ko. Nakakahiya talaga ang nangyari. Siguro akala niya ay ako ang asawa niya. Siguro ay lasing na din siya. Siguro ay hindi na niya maaalala ang nangyari sa amin kinabukasan. Ayos lang kahit maalala niya. Total hindi naman kami magkikita pa dahil ang layo ng Cebu sa Maynila. Mama Mia, kinabukasan ay umalis na kami ng aking mga magulang papuntang airport dahil babalik na kami ng Cebu. Gusto pa sana nilang dumaan sa bahay ng mga magulang ng pinsan kong ikinasal, pero nagdahilan ako sa kanila na kailangan naming agahan dahil marami kaming i-check-in na baggage. Buti na lang at kumagat ang mga magulang ko sa palusot ko at hindi na kami natuloy sa pagpunta ng bahay ng tito at tita ko. Hanggang sa lumipas ang 2 linggo. Unti-unti ay nakakalimutan ko na rin, Mama Mia, ang nangyaring halikan sa pagitan namin ng asawa ng pinsan ko. Linggo noon at nasa loob lang ako ng aking kwarto. Busy ako sa pagpi-Facebook nang biglang mag-notify sa akin ng friend request. Nagulat ako dahil ang pinsan kong ikinasal yung nag-request sa akin. Hindi ko sana i-accept ang friend request niya, ngunit ayokong isipin niya na suplada ako. Isa pa, Mama Mia, ayokong pagmulan pa yon ng maraming tanong sa aming buong angkan. Kaya naman in-accept ko na rin din yon. Pero makalipas lamang ang halos 10 minutes ay nag-notify na naman ang Facebook ko. This time, si Ronald naman ang nag-friend request.
Inignore ko yun, Mama Mia, dahil alam kong isang malaking pagkakamali yung naging halikan naming dalawa sa gabi pa mismo ng kanilang kasal. Bahala na kung ano man ang gusto niyang isipin. Basta hindi ko i-accept ang friend request niya. Mama Mia, naging matiwasay ang buhay ko hanggang sa makagraduate na ako ng college. Nagtrabaho ako bilang isang nurse at maayos naman ang life ko. May boyfriend ako na itago natin sa pangalang Jim. Si Jim, Mama Mia, ay galing sa isang kilalang politikong pamilya sa aming lugar. Mayaman ang kaniyang mga magulang at future politician din ang boyfriend ko. Ginugroom kasi siya ng daddy niya na sumunod sa mga yapak nito. Mama Mia, isang araw, day off ko noon sa trabaho ko sa ospital at ang balak ko lang sana ay matulog dahil galing ako sa 24 hours straight na duty. Pero bigla-bigla ay tumawag sa akin ang head nurse namin dahil ang sabi niya, short staff daw sila at biglang nagkasakit ang isa sa aming kasamahan. Ayoko man sana na pumasok, Mama Mia, pero wala rin naman akong choice dahil nasagot ko na ang tawag niya. Naligo ako, Mama Mia, at nagbihis. Isinuot ko na ang aking scrub at saka ako nagpahatid sa papa ko papuntang ospital. Ngunit pagdating ko doon ay hindi pala duty ang aabutan ko dahil isa palang public proposal ni Jim. Mama Mia, nagpropose sa akin si Jim na magpakasal na. Pero imbis na kilig ay inis ang naramdaman ko sa ginawa niya. Alam niyang kulang ako sa tulog. At alam rin niya, Mama Mia, na ayoko ng mga pa-surprise dahil mahiyain akong tao. Nainis ako kay Jim, Mama Mia, dahil pumasok sa isip ko noon na baka ganun ang ginawa niyang proposal ay dahil gusto niyang magpabango ng kanyang pangalan. Kasi election year noon at tatakbo din siya bilang city councilor, Mama Mia. Kaya naman dahil sa sobrang inis ko ay hindi ko tinanggap ang kanyang proposal. Iniwanan ko siya doon kasama ng mga taong shock sa naging desisyon ko. Mama Mia, napahiya si Jim sa maraming tao. Naggalit sa akin hindi lang si Jim kundi maging ang kanyang mga magulang. Paulit-ulit akong tinatawagan ng kanyang mga kapatid at ng ina niya, tapos pinagmumura nila ako dahil sa pamamahiya ko raw sa pamilya nila. Katakot-nakot na news blocking ang ginawa nila para wag lumabas ang pag-reject ko sa marriage proposal ni Jim. May ibang nakalusot at na-post pa yon pero agad din namang nabura. Iba nga naman ang nagagawa ng pera, sabi ko sa sarili ko. Mabuti na rin yun para at least safe din ako sa mga bashers. Pero mula noon, Mama Mia, ay hindi na ako tinigilan ng pamilya ni Jim. Lalo pa nung natalo siya sa election. Ako ang sinisisi nila kahit wala naman talaga akong kasalanan. Sadyang malakas lang ang mga kalaban ni Jim. Sa panggugulo nila sa akin ay nakita kong nadadamay na rin ang mga magulang ko. Kaya naman, Mama Mia, isang malaking pagpapasya ang bumago sa buhay ko na siyang ginawa ko. Isang malaking desisyon ang ginawa ko, Mama Mia, para maiwasan ang pamilya ni Jim. Nagpasya akong mag-abroad para makaiwas na rin ang pamilya ni Jim sa akin at ang pamilya ko sa pamilya niya. Nagpunta ako sa Canada, Mama Mia. Ibinenta ng mga magulang ko ang maliit naming lupa sa Cebu para may panggastos ako sa pag-aayos ng aking mga papeles at pati na rin sa pag-alis ko ng bansa. Naging okay naman ang lahat hanggang sa makalipad na nga ako. Naging payapa na rin ang buhay ko nang makaalis ako sa amin, Mama Mia.
Nag-deactivate rin ako ng aking mga social media accounts para wag na akong makontak pa ni Jim. Tanging mga magulang ko lang ang nakakausap ko, Mama Mia. Sa awa naman ng Diyos ay nabili ko na rin ang mas malaki-laking lupa ang aking mga magulang pagkatapos ng 1 taon ng pagtatrabaho ko sa Canada. Hanggang isang araw, Mama Mia, ay may tumawag sa akin. Isang hindi kilalang number ang rumihistro sa cellphone ko. Ayoko sanang sagutin nung una dahil natatakot ako na baka si Jim na naman yon. Pero Mama Mia, sa huli ay napagpasyahan ko ring sagutin dahil baka emergency yon. Nung sagutin ko nga, Mama Mia, ay isang hindi pamilyar na boses ang narinig ko sa kabilang linya. Hello, Maurice? Si Ronald to. Ronald? Sinong Ronald? Tanong ko sa kanya. Yung asawa ng pinsan mo? Na-speechless ako sa pagkasabi niya noon, Mama Mia. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Halos mag-4 na taon na rin noon matapos ang kanilang kasal. Oh, napatawag ka. Hihingi sana ako ng favor. Mama Mia, dun ko nalaman na nasa Canada rin pala si Ronald. Nauna lang ako sa kanya ng halos 6 na buwan. Ang sabi niya ay na-short daw siya sa budget kaya nakiusap raw siya sa pinsan ko na kunin ang number ko para makahingi siya ng tulong sa akin. Mama Mia, binigay naman agad ng mga magulang ko ang aking contact number sa aking pinsan. Ang sabi niya, Mama Mia, ay wala na raw siyang matutuluyan dahil yung landlady niya ay nagkasakit daw at namatay bago pa ma-renew ang kontrata nila sa pagrerenta ng bahay. Ang anak na raw nito ang namamahala doon at may mga bago raw itong pinapasok na renter. Nag-increase din daw ito ng renta. Bagay na hindi na niya masabayan dahil kulang siya sa budget. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay wala naman akong alam na matitirhan niya dahil punuan na rin ang mga rentahan na alam ko. Sabi niya, Mama Mia, ay kung pwede ko raw ba siyang patuluyin sa tinitirhan ko pansamantala. Dahil wala raw siyang matutuluyan nung gabing yon. At kung hindi ko raw siya matutulungan, malamang ay sa kalye siya matutulog. Mama Mia, hindi naman ako walang puso. Kaya kahit nag-aalinlangan, ay pinatira ko siya sa apartment ko. Maliit lang ang apartment ko, Mama Mia. Parang isang studio type na kondo. Isang maliit lang na kama ang meron at walang sofa dahil diretsyo na dining table na kasya lang ang 2 tao. Kaya naman nung gabing yun ay sa papag siya natutulog at nilalagyan lang niya ng kutsyon. Medyo ilang ako sa kanya nung mga araw na yon dahil hindi naman kami lubusang magkakilala. At hindi ko pa rin nakakalimutan, Mama Mia, yung halik na pinagsaluhan namin sa gabi ng kasal nila ng pinsan ko. Pero dahil mabait naman siya at parang hindi naman niya naaalala ang nangyaring halikan sa aming pagitan, ay nakampante na rin ako, Mama Mia. Nag-request din ako sa kanya na sana ay wag na niyang sabihin sa pinsan ko o sa kung kahit sino mang kamag-anak namin na nakikitira siya sa akin para iwas issue na rin sa aming dalawa. Bagay na sinang-ayunan naman niya, Mama Mia. Walang nakakaalam kahit pa ang mga magulang ko na magkasama kaming 2 ni Ronald sa iisang bahay at sa iisang kwarto. Noong una, Mama Mia, ay pawang pagkakaibigan lang talaga ang tingin ko kay Ronald. Pero sa bawat araw na nagdaan, Mama Mia, ay unti-unti na parang lumalambot ang puso ko sa kanya. Hanggang sa dumating ang araw na nagkasakit ako ng 1 linggo. 1 linggo akong nilagnat, Mama Mia.
Si Ronald ang nag-alaga sa akin. Ipinagluluto niya ako ng makakain, ipinaglalaba at naglilinis rin siya ng buong apartment. Siya rin ang tumutulong sa akin para asikasuhin ang sarili ko. Doon ko nakita kung gaano siya kamaalaga, Mama Mia. Nung gabi na medyo naging okay na ako, ay hinintay ko siyang makauwi galing sa trabaho niya para sana magpasalamat ako sa lahat ng ginawa niya para sa akin. Pagdating niya ay nagulat siya dahil gising na ako. Nung sabihin ko sa kanya ang pasasalamat ko, ay ngumiti lamang siya at sabing masaya siyang naaalagaan niya ako. Yun na lang daw ang maibalik niya sa malaking tulong na ginawa ko sa kanya. Dahil kung hindi daw dahil sa akin, baka sa kalye na siya pulutin. Mama Mia, inaya ko siyang kumain noon. At pagkatapos naming mag-dinner dalawa, ay nanood kami ng movie sa aking laptop. Nagtatawanan kami habang pinagkukwentuhan ang mga kaganapan sa movie. Isang sexy comedy romance pala ang pinanood naming dalawa, Mama Mia. Nung una ay tawang-tawa pa kami sa movie. Pero bigla na lang nag-iba ang ihip ng hangin nang napunta na sa sensual na bahagi ng pelikula. Medyo mahaba ang eksena na yon kung saan, Mama Mia, ay nagsisiping ang dalawang bida. Ewan ko pero biglang nag-init ulit ang katawan ko. Hindi dahil sa lagnat, Mama Mia, kundi dahil sa init ng pangangailangan. Nung tiningnan ko si Ronald ay nakatingin na rin pala siya sa akin, Mama Mia. At doon, walang salisalita, Mama Mia, hindi na namin napigilan pa ang init ng aming mga damdamin. Nagkatinginan kami at bigla na lang naghalikan. Ang halikan na naituloy namin sa kama. Oo, Mama Mia. Ang gabing yun ay ang simula ng pagkakasala namin ni Ronald. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Siguro pareho kaming dalawa na matagal ng tigang. At siguro, Mama Mia, dahil alam naman naming pareho na may sexual tension na talaga sa amin nung una kaming magkita ulit. Mama Mia, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko. Babae lang ako at may pangangailangan din. Ilang taon na ring walang gumagalaw sa akin at siguro naman ay ganun din si Ronald. Kaya naman, Mama Mia, nung gabing yun ay pinagbigyan namin ang aming mga sarili. At ang gabing yun, Mama Mia, ay siyang naging unang gabi sa napakaraming gabi na pinagsaluhan naming dalawa. Nagkaroon kami ng lihim na relasyon ni Ronald. Halos 10 taon man ang age gap naming dalawa ay hindi yun naging hadlang sa amin. Hindi nga naging hadlang ang katotohanan na may asawa at mga anak na si Ronald at pinsan ko pa talaga ang asawa niya, yung edad pa kaya naming dalawa. Oo, Mama Mia, mali. Masama, nakakadiri, nakakasuka. Ganun man ilarawan ng iba ang relasyon sa isang may asawa na, pero aaminin ko na masaya ako sa relasyon namin ni Ronald. Yung saya na kailanman ay hindi ko naranasan sa mga naging karelasyon kong binata. Sa piling ni Ronald, Mama Mia, ay para akong nasa alapaap. Parang ang gaan-gaan ng lahat at parang lahat ng ibato sa akin ng buhay ay kaya kong harapin basta't nandyan lang siya sa tabi ko habang hinahawakan ang mga kamay ko. Mama Mia, alam kong marami sa inyong tagapakinig ngayon ang magagalit sa akin. Ako rin naman, Mama Mia. Galit ako sa mga kabit dahil noon ay muntik na nitong masira ang pamilya namin. Ang mama ko kasi ay nagkaroon ng lihim na relasyon sa kanyang boss.
Umabot sa point, Mama Mia, na iniwanan niya kami para lang sumama sa kanyang kalaguyo. Akala ko ay tuluyan ng masisira ang pamilya namin. Pero makalipas lang ang 2 buwan ay bigla na lang nagbalik sa bahay at buhay namin ang mama ko. At naging okay sila ulit ni Papa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kanilang dalawa. Basta ang alam namin ng mga kapatid ko ay naayos na ng mga magulang namin ang kanilang problema at bumalik na ulit sa normal ang aming pamilya. Noong una, Mama Mia, ay hindi ko talaga matanggap ang ginawa ni Mama. Hindi ko siya pinapansin dahil alam kong mali ang ginawa niya. Pero nakiusap sa amin ang papa namin, Mama Mia. Sabi niya, kalimutan na raw namin ang nakaraan para sa kanya. Para muli kaming lumigaya. Hindi naging madali, oo. Pero kalaunan nga ay natanggap rin namin ang nangyari. Pero simula noon ay isinumpa ko ang mga kabit dahil panira lang sila ng pamilya. Pero Mama Mia, nung ako na ang nakaranas na magmahal ng maling tao, ay naisip ko, hindi rin pala madali ang pinagdadaanan ng isang kabit. Oo, Mama Mia, hindi madali dahil alam mo na sa bawat araw na magkasama kayo, ay hindi rin kayo lubusang masaya. Dahil alam niyong ang lahat sa inyong dalawa ay may hangganan at may katapusan. Ang lahat sa inyong dalawa ay panandalian lamang. Tulad ngayon, umiiyak akong hinatid si Ronald sa airport dahil kailangan na niyang umuwi sa pamilya niya sa Pilipinas. Mama Mia, nawalan kasi ng trabaho si Ronald dahil nagsara ang kanyang pinagtatrabahuan dahil sa pandemic. Ayaw man niyang umuwi at iwanan ako, pero kailangan dahil isa ang pangalan niya sa mga naisubmit ng kanyang ahensya na kailangang umuwi ng Pilipinas dahil wala ng trabaho. May sakit rin daw ang bunso nilang anak, kaya kailangan niya talagang umuwi. Ayaw kong umalis siya, Mama Mia, pero alam ko na wala akong karapatang pigilan siya. Hindi naman ako ang asawa niya. At magdududa rin tsak ang asawa niya na pinsan ko kung hindi siya uuwi tapos ititigil niya ang pagpapadala niya ng pera. Hindi rin naman pwede na ako ang magpadala ng pera para sa kanyang mag-iina sa Pilipinas dahil sakto lang din ang sahod ko pang gastos at pang suporta sa pamilya ko sa Pilipinas. Kaya wala talaga kaming choice kundi ang maghiwalay pansamantala. Sabi niya, Mama Mia, ay itutuloy din namin ang aming komunikasyon. Walang plano kung ano ang mangyayari sa amin kinabukasan. Basta ituloy lang namin kung ano kami sa kasalukuyan. Para akong isang asawa na iiwan ng kanyang mister para magtrabaho ito sa malayo. Ganun na ganun ang pakiramdam ko, Mama Mia. Ganun pala ang pakiramdam kapag alam mong matagal kayong hindi magkikita at magkakasama ng taong mahal mo. Halos ayokong tumakbo ang oras nung araw na hinatid ko na siya sa airport. Pero hindi naman ako Diyos para pigilan ang takbo ng orasan. Dumating pa rin ang isa sa pinakamalungkot na parte ng aming relasyon. Mama Mia, lumipad na pa Pilipinas ang eroplanong sinasakyan ni Ronald. Pagdating niya sa Pilipinas ay agad siyang nag-chat sa akin. Ang sabi niya, antayin ko raw na siya ang unang mag-chat para iwas hulihan sa misis niya. Pumayag ako sa ganong setup. Pumayag akong itinago ako, Mama Mia. Pero tulad ng inaasahan ay nabawasan ang oras ni Ronald para sa akin. Halos hindi pa 1 oras sa isang araw ang naibibigay niya para magka-video call at video chat kami. Pero in fairness naman, naramdaman ko naman na gumagawa rin siya ng paraan para magkaroon kami ng oras sa isa't isa. Pero hindi ko rin natiis, Mama Mia.
Halos mag-iisang taon kaming hindi nagkita ni Ronald. Hanggang sa idineklara na ng gobyerno na pwede nang bumiyahe mid of 2022. Isa ako sa pinakaunang nag-file ng leave, Mama Mia. 1.5 buwan na pahinga ang hiningi ko para lang makita ang lalaking minamahal ko. Siya lang ang nakakaalam na uuwi ako ng Pilipinas dahil balak kong makipagkita muna sa kanya bago ako umuwi ng Cebu. Friday noon ng hapon nang dumating ako sa Maynila, Mama Mia. Nagkita kaming dalawa sa isang hotel. Nananabik kami sa isa't isa. Ibinuhos namin ang aming mga damdamin sa 2 araw na nagkulong kami sa hotel na yon. Sumaya ulit ako, pero naputol nung naglunis na dahil kailangan na naman niyang balikan ang kaniyang pamilya. Ang paalam kasi niya sa asawa niya, Mama Mia, ay may racket silang event. Nag-i-extra kasi si Ronald as photographer sa mga events para raw may extrang kita. Ako naman, Mama Mia, ay umuwi ako ng Cebu nung Lunes at hanggang Friday morning ay nasa pamilya ko ang oras at atensyon ko. Pero pagsapit ng Friday afternoon ay nasa Maynila na naman ako sa loob ng isang hotel kasama si Ronald. Ganon ang naging kalakaran namin sa loob ng 5 linggo, Mama Mia. Masayang-masaya ang bawat weekend ko dahil kasama ko ang lalaking pinakamamahal ko. Hanggang sa dumating na nga naman ang araw ng aming pamamaalam sa isa't isa. Dahil kailangan ko na namang bumalik sa Canada. Yun na ang huling weekend naming pagsasama, Mama Mia, dahil sa Miyerkules noon ay flight ko na papuntang Canada. Ayokong umalis, pero hindi naman pwede. Nasa hotel kaming dalawa, katatapos lang naming magniig. Humahagulgul na ako habang yakap-yakap niya at pilit na pinapatahan. Habang naghihintay kaming sumapit ang 12:00 ng tanghali, ang oras kung kailan kailangan na naming mag-check out sa hotel na aming naging suki sa loob ng 5 weekends. I really hate this part, love, sabi niya sa akin. Kung pwede lang, wag na tayong maghiwalay. Dagdag pa niya, Mama Mia. Pero hindi naman pwede dahil sa pamilya mo, hindi ba? Sabi ko. Tumahimik lang siya, Mama Mia, at hindi na sumagot. Makaraan ng ilang minuto, ay hindi pa rin siya sumasagot sa akin. Bakit pa ba ako maghihintay ng sagot? Alam ko rin naman na hindi niya kayang iwan ang kanyang pamilya para sa akin. Okay lang. Tanggap ko naman yun, Mama Mia. Ayoko ring mag-demand sa kanya, Mama Mia, dahil hindi ko rin maiisip ang sakit na mararamdaman ng kaniyang mga anak. Tulad nung naramdaman ko nung umalis si Mama para sumama sa iba. Pero bigla akong nagulat sa mga sumunod niyang sinabi. Nakaipon na ako, love. Siguro sobra-sobra na yon para sa annulment naming dalawa. Hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko sa sinabi ko niya, Mama Mia. Ano? Iiwan mo ang pamilya mo? Paano ang mga anak niyo? Hindi ko naman pababayaan ang mga anak namin. So, suportahan ko pa rin naman sila. Kailangan ko lang talagang iwan ang mama nila dahil hindi ko na siya mahal. Ikaw na ang mahal ko. Gusto kitang pakasalan. Sa unang beses pa lang na nahalikan kita sa gabi ng kasal namin, alam ko na nagkamali na ako ng babaeng piniling pakasalan. Nagulat na naman ako sa sinabi niya, Mama Mia. Alam pala niya at sinadya niya pala na halikan ako nung gabing yun. Pero paano naman magiging tayo, love, kung kahit annulled na kayo ay marami pang hahadlang sa atin? Pinsan ko ang asawa mo, di ba? Tanong ko. Wala na akong pakialam, love. Basta ang alam ko,
ikaw lang ang gusto kong makasama at wala na akong pake sa sasabihin ng iba. Dahil sa narinig ko sa kanya, Mama Mia, ay naging sobrang sigurado ako sa pagmamahal niya para sa akin. Kahit malungkot dahil magkakahiwalay na kami dahil aalis na ako sa Miyerkules, ay masaya pa rin ako dahil kahit hindi ko hiningi, ay may plano pala siya sa aming dalawa. Iniisip ko na lang, Mama Mia, na okay lang pansamantala kaming maghihiwalay dahil magsasama rin naman kami soon. Masaya kaming magkaakbay at halos magkayakap na palabas ng aming kwarto sa hotel habang papunta sa reception area dahil magche-check out na kami. Pero Mama Mia, parehas kaming parang kandilang itinirik sa aming kinatatayuan nang biglang lumapit sa aming dalawa ang asawa niya. Oo, nahuli kami ng misis niya, Mama Mia. May nakapag-send pala sa kanya ng picture ni Ronald na pumasok sa hotel na yun. Pilit niyang tinatanong sa receptionist ang room number ng asawa niya pero walang maibigay ang receptionist kasi under sa pangalan ko ang reservation ng hotel. Nagulat din ang pinsan ko nang ako ang makita niyang kayakap ng kanyang asawa. Nagwala siya sa sobrang galit. Sinugod niya ako at pinagsasasampal. Inawat siya ni Ronald pero nagwawala talaga siya. Niyakap ako ni Ronald para protektahan at si Ronald na ang nasasaktan niya. Dahil doon ay mas lalo siyang naggalit, Mama Mia. Pilit niya akong hinihila. Umiiyak na ako ng todo. Maraming security guard ang lumapit sa amin at inaawat siya. Hanggang sa umabot na sa punto na tumawag na ng pulis ang hotel manager dahil hindi na nila makontrol ang mga nangyayari. Nagsisisigaw na ang pinsan ko sa galit. At nung dumating nga ang mga pulis ay nagsuggest ang mga ito sa pinsan ko na pwede naman siyang magsampa ng kaso. Mama Mia, wag daw ganon ang desisyon niya. Wag daw siyang mananakit at magsampa na lang ng kaso para siya ang kampihan ng batas. Kaya Mama Mia, nagdesisyon ang pinsan ko na kasuhan kami. Umabot pa sa Cebu ang nangyari at dahil sa sobrang kahihiyan ay inatake pa ang papa ko. Na-stroke ang papa ko, Mama Mia. Buti na lang at hindi siya natuluyan. Pero hindi na niya maikilos ang kalahati ng kanyang katawan at hindi na rin siya nakakapagsalita. Mama Mia, galit na galit sa akin ang aming buong angkan at halos wala na akong mukhang maipakita sa pamilya ko. Itinuloy naman ng pinsan ko ang kaso niya sa amin ng asawa niya. Nahatulan ng 6 na taong pagkakakulong si Ronald. Samantalang ako, Mama Mia, ay gestero ang naging parusa sa akin. Bawal na ako sa Maynila, kung saan nakatira ang pinsan ko at ang mga anak niya. Dahil rin sa kasong na-file sa akin, Mama Mia, ay hindi na ako natuloy sa flight ko pabalik ng Canada. Nawalan ako ng trabaho doon. Kaya naman napilitan na lang akong maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. Nakahanap naman ako ng trabaho bilang isang nurse dahil in demand ang nurse, Mama Mia, dahil kagagaling lang ng bansa sa pandemic. Sa Region 3 pala ako, Mama Mia, naghanap ng trabaho. Isang probinsya na malayo sa mga balita na galing sa Maynila. Nasa unang taon pa lang si Ronald ng kanyang sentensya, Mama Mia. At hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin pagkalipas ng kanyang sentensya. Pinipilit ko ring wag dalawin si Ronald sa kulungan ayon na rin sa request ng aking pinsan. Mama Mia, hanggang ngayon ay nahihiya pa rin ako sa nangyari sa buhay ko. Kung tatanungin niyo ako kung nagsisisi ba ako sa nagawa kong malaking pagkakamali, ay hindi ko rin alam ang isasagot ko. Oo, Mama Mia, nakonsensya ako at nasaktan ko ang pinsan ko.
Pero sa tuwing babalikan ko ang mga alaala naming dalawa ni Ronald, ay aaminin kong nakakaramdam pa rin ako ng labis na lungkot, saya, at pati na rin matinding pagmamahal para sa kanya. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang, Maris. Walang masama sa pagmamahal. Walang masama kung magmamahal ka ng sobra-sobra. Ang masama ay yung may masasaktan ka ng iba dahil sa pagmamahal na yon. Yung may sinisira ka ng buhay at pamilya, mabigyang katuparan lang ang sinisigaw ng iyong damdamin. Para sa akin, personal kong opinyon, kapag mahal ka talaga ng isang tao, ay hindi siya gagawa ng isang bagay na ikasisira mo. Hindi kanya papapasukin sa buhay niya kung alam niyang komplikado ito at maaring ikasira ng buhay mo at ng pangalan mo. Kung talagang mahal ka ng isang tao, ay hindi niya gagawing komplikado ang lahat sa buhay mo. Kaya kung talagang mahal ka ng isang taong taken o may sabit na, ang una niyang gagawin ay aayusin mo na lahat sa buhay niya bago kanya papapasukin. Ang gusto niya ay maging maayos at maging maganda ang buhay mo. Ayaw kanyang mahirapan. Kaya kung may isang taong nagmamahal sa'yo, tapos ang ginagawa niya ay opposite sa mga sinasabi ko, panigurado para sa akin, hindi kanya totoong mahal. Siguro, infatuated siya sa'yo pero ang totoong pagmamahal dapat nagbibigay ng kapayapaan. Maraming salamat Maris sa pag-share mo ng iyong storya sa atin. At kung ikaw na nakikinig ngayon sa kwento ni Maris, kung nagustuhan mo ang kanyang kwento, huwag kalimutang mag-like at mag-share na rin para marami ang makapakinig sa kwento ni Maris. At kung ikaw ay may sarili ka namang kwento ng iyong buhay na gusto mong i-share dito sa atin, mag-email ka lang po mamamiyacdo0317@gmail.com. Huwag mo rin kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-click ang notification bell para updated ka sa susunod nating mga uploads. Maraming salamat. This has been your Mama Mia.